Good morning, everyone. For today's topic, we will be talking about the two disciplines of economics. This is a very important topic, especially for those who will be taking the licensure exam for agriculturists. Kasi 100% for sure ako, lumalabas lagi sa mga tanong yung topics about microeconomics and macroeconomics, which is the two disciplines of economics. So isipin nyo na lang, ang economics ay parang isang malaking umbrella. And below that, yung two major na anak niya is microeconomics and macroeconomics. So for today, we will be discussing yung definition ng dalawang concept na to. And then, I will be providing you examples. Tapos at the end, we will be differentiating these two para mas klaro sa atin kung ano ba yung pagkakaiba ng dalawang disciplines na ito. Okay? So first off, we have microeconomics. So as the name suggests, ang pinag-aaralan sa microeconomics are, mag-zoom in tayo sa economy, yung mga micro agents sa ating ekonomiya. And sino yung two major micro-agents? Mga yan, we have our buyers and sellers. Okay? So ito kasing mga buyers and sellers natin, sila yung two major micro-agents in our economy that interacts within a market. Okay? And the way they interact is through exchanging goods and services with one another. Diba? Kaya diba, ang market natin is where people go and buy goods and services. So when we're talking about this, yung focus natin is buyers and sellers, yung market, yung specific goods and services, then we're talking about microeconomics. Kung papansinin natin, kasama rin dito sa aking definition is yung households and businesses. Okay? Ang household at saka businesses, yan din yung buyers and sellers natin. Kasi ang households, they are spending on things that they need to buy goods and services being produced by the businesses. Diba? Kasama din dito yung consumers. Consumers is also your buyers, right? And producers. So kapag yan yung mga terms na ginagamit, pare-parehas lang yan. They are basically the two micro-agents in the society, buyers and sellers, who are exchanging specific goods and services and interacting in a market. Ano yung example ng microeconomics para mas maging klaro tayo, mas concrete? No? For example, pizzeria ni Juan. Let's say si Juan, nagtayo siya ng kanyang pizzeria. And then, iniisip ni Juan, ilang pizza kaya ang ipuproduce ko per day para magkaroon ako ng kita. Katulad ng any businessman, di ba, yun yung tinitignan natin, yung kita. So yung pag-aaral ni Juan ng kung ilang pizza yung ipuproduce niya every day para kumita siya, yan ay kasama sa study ng microeconomics. Punta tayo naman, agriculture related, yung market for strawberries. Let's say, pinag-aaralan natin kung ilan yung demand sa strawberry every time na nag-fluctuate yung price. Now, if we were analyzing that problem, again, we are studying microeconomics. So, right now that we've discussed microeconomics, mag-zoom out naman tayo. Okay? Pag nag-zoom out tayo and tinignan natin yung kabuang ekonomiya, ang tawag naman po doon ay macroeconomics. So sa macroeconomics, ang inaaral natin, ang ina-analyze natin is the total economic activity of the country and its overall economic health. So kasama na dyan yung mga usapin ng gross domestic product, yung usapin ng inflation rate and interest rate. Okay?
yung mga fiscal and monetary policies, mga unemployment rate, kasama yan sa pag-aaral ng macroeconomics. Okay? Isa pa ang kasama sa pag-aaral ng macroeconomics is yung global economic indicators natin. For example, kamusta ba ang Pilipinas, okay, sa pag-import? Tama ba? Kamusta ba ang Pilipinas sa pag-import ng bigas in comparison to other ASEAN countries? Macroeconomics din po yan. Okay? Now, I'll give you an example para mas konkreto yung understanding natin. Let's say, pinag-aaralan ng Pilipinas, ng Philippine government, o ng mga analyst natin, yung Philippine economy noong 2021. So, they're looking at our gross domestic production, within that production, anong sector ba yung nagbigay sa atin ng mataas na production. When we're looking on that specific problem, then that's macroeconomics. Sabihin natin sa ibang bansa, si Germany naman. Si Germany, gusto niyang i-boost yung employment rate sa kanyang bansa. And para magawa yun, kailangan niyang pag-aralan yung unemployment rate niya. Okay? Yung bilang ng mga tao na walang trabaho. Bakit? Right? Para makapag-provide sila ng policy para mapataas yung employment rate nila. When they're doing that, they are again studying macroeconomics. Klaro? Okay. So isa pa, para mas klaro, para mas clear yung understanding natin between the differences of the two, di-differentiate natin sila. Sa microeconomics, again, ang focus natin is the microagents, right? We are focusing on the household and firms or yung mga buyers and sellers natin, behavior ng buyers and sellers natin. We are focusing on the individual markets and the specific goods and services. So kapag yan yung mga pinag-aaralan, microeconomics po yan. Sa macroeconomics naman, we zoom out. Diba? Sa micro, we zoom in. Sa macro, we zoom out. We are focusing on the economy as a whole. We are focusing our analysis on national and global economic indicators and the total economic activity. Kapag yan yung mga pinag-aaralan, sure ka, macroeconomics naman po yan. Okay? So, kapag tinanong kayo sa exam, for example, anong discipline sa economics focuses on the study of potato market? Sabihin sa'yo. Anong sagot doon? Okay, tama. It's microeconomics. Kapag tinanong kayo, alin namang discipline sa economics focuses on the overall economic health of Philippines in 2024? Sabihin sa'yo. Tama naman. Okay? Macroeconomics naman po yun.